Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong magandang balita. Impeachment trial nino pa, kundi ni BP Sara ay tuloy na. Ngunit binigyan ni Chis Escudero ng ample time. Ibig sabihin ay binigyan si Sara ng pagkakataon at ang mga senador na makapagprepara ng medyo mahaba-habang panahon. Kasi sa June 2, ngayong taon na ito June 2, mag-umpisa na ang trial, impeachment trial ni BP Sara. Naku, hindi talaga napigilan, yung kanilang petition sa Supreme Court na itigil yung impeachment, walang nangyari, binasura. Kaya ito, dahil sa na-pressure na si Chess Escudero ay nagpasya na sa June 2 talaga ang umpisa ng impeachment trial. Narito ang ulat courtesy sa atin ng UNTV Pasok. June 2, 2025 ang unang schedule na nakasaad sa panukalang kalendaryo para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na inilabas ni Senate President Francis Escudero. Layo nito na makapaghanda ang mga senador na uupong mga impeachment judge. Gayon din ang nasasakdal na si Vice President Sara Duterte at ang mga tatayong prosecutor sa paglilitis. Pagbabalik ng sesyon sa June 2, nakatakda rin ipresenta ng House Prosecutors ang Articles of Impeachment. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less depende kung gaano kahaba ang debate. Eto, so ano na kaya ang feelings ngayon ni BP Sara, no? Pa-smile-smile pa kaya? At yung kanyang mga attorney walang nagawa sa sa Supreme Court, yung petition to stop the impeachment trial ay binasura ng korte. Nako. Ang hangin talaga, no, bumaliktad. Ang hangin at swerte ay wala sa mga Duterte, nasa kay PBBM. Katulad ng nakarma sila Cory Aquino noon, ang dami. 9 kakaso na binasura laban sa mga Marcos. Binasura ng Supreme Court dahil walang kabuluhan. Nakarma sila, walang nangyari. Pero itong mga Duterte ay parang mga buni, parang buni, di ba? Hindi nawawala Sila Cory Aquino, sila Pinoy, nang makita nila na wala na, mahina ng kaso ay bumitaw na Bumitaw. Pero itong mga Duterte parang buni. Huwag kayong magalit Totoo naman. Talagang kumakapit. Grabe. Kahit anong ointment ilagay mo, kahit anong gamot ay kumakapit talaga, buni talaga Kung UTI pa, pabalik-balik ang UTI, di ba? Parang ganyan. Kung talo ka na, dapat bumitaw ka na at be man enough. Kailangan ng sportsmanship sa politiko. Hindi yung kakapit ka sa kahit talo ka na ay magipag-away ka pa, hindi ganyan. Kailangan mo ma-size up ang opponent at kapag kita mo na talo ka na, concede ka na. Mag-concede katulad sa Amerika. Hindi pa natapos ang bilangan, di ba, sa kay Trump na eleksyon. Hindi pa natapos, madaling araw pa, gabi, nag-concede na yung mga kalaban Concede na sila, surrender na, hands up. At nakipagkumustahan na kinabukasan kaagad. Hindi katulad dito sa atin, di ba? Aabutin tayo ng 2 buwan bago ma-accept ng mga natalo na sila ay totally vanquished at totally defeated. Ganyan katigas ang ulo ng Pilipino. At yung mga Duterte, sila digong ay parang buni, parang UTI na kumakapit talaga. Kahit anong gamot ang ilagay mo, kahit anong ointment, sa buni, bumabalik talaga. Di ba bakit ganun? Dapat hintayin nila ang susunod na panahon. Baka panahon nila, kasi ngayong na panahon na ito ay hindi nila panahon. Panahon ngayon ng mga Marcos, yan ang katotohanan. Hindi nila panahon. At sa tingin ko naman, wala na talaga silang panahon. Wala na, kasi wala nang supporter Dito lang sa channel ko, ang daming na-convert na mga DDS Na-realize sila na natutuwa ang mga sinasabi ko. Kasi ako ay DDS
At nagbago ang paningin ko dahil sa extrajudicial killing. Naawa kasi ako kahit sa mga adik, kasi mga tao din yan. Naaawa ko sa mga pamilya nila, sa mga anak, at mismo sa namatay na adik. Kasi hindi man lang binigyan ng di ba? Pagkakataon kahit ikulong yun, sabi ni Duterte ay parang semento na daw ang utak. Hindi naman ganun. Makarecover din yung mga na yan. Mga tao din yan eh. Kaya doon na ako. Biglang na ako eh. Nakita ko ang liwanag sa ganun. Nung umpisa ni Digong, parang bilib na bilib ako kasi Iron Fist. Di ba mga ka-DDS? Pero nang makita ko na masahol pa kay Hitler eh. Ang pinatay 30,000 ka Pilipino. Grabe. Dapat ang pinatay ni Digong ay yung mga inchik. Sa WPS, 30,000 ka inchik ang patayin niya. Para bibilib tayo, di ba? Pinatay niya, kababayan niya eh. Pilipino pareho lahat. Grabe na tao. Sa kanyang kasalanan lang. Hindi na natin isama yung mga illegal na niya, ginagawa. Yung pagpatay lang, diyan lang. Wala na. Wala nang puwang, di ba? Mga ka-DDS. O ano sa palagay nyo? Kung may kamag-anak kayo na natukang, anong ma-feel nyo? Kung may kapitbahay kayo, kaibigan na natukang, anong ma-feel nyo? Ako wala nga eh. Wala nga akong kaibigan, wala akong kakilala na natukang. Pero nakikita ko sa mga balita, nakawawa yung mga bata na inosente. Kaya ganun, baliktad na tayo, di ba? Dito na tayo sa maaliwalas ang klima. Hindi doon sa parang impyerno, parang bagyo, patayan palagi. Okay, kaya dito, ito na. Nahimasmasan na rin si Escudero dahil kahit si Franklin Drilon ay sinasabi na madaliin mo na si Coco Pimentel. Number 1 na top notcher yan sa bar si Coco. Nagsabi rin na dalian mo na Escudero kasi we're running out of time. Napaka na yan eh, sensitive na national security yan eh. Alam nyo ba yung Manchurian candidate? Yung VP Sara na yan ay Manchurian candidate. Ang Manchurian candidate ay binabakapan yan ng China ng milyon-milyon, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Kahit isang barko na pera ay ibuhos ng China sa Pilipinas para kay Sara na manalo. Kung hindi yan ma-impeach ngayon, kapag kandidato yan sa 2028, malaki ang tsansa na manalo dahil bilhin ng China ang boto ng bawat Pilipino, 100,000 pesos kada ulo. Papayag ba kayo niyan? Hindi marami din ang buboto diyan. Kung ganun, di ba? Ako kahit bilhin pa ako ng 1 million, iboto ko pa rin ay yung kalaban nila eh. Kaya wag tayo magpadaig sa tentasyon mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Sa maliwanag tayo. Okay, balik tayo kay Chis Escudero. June 3 naman magko-convene o titipunin ng impeachment court at manunumpa ang mga incumbent o kasalukuyang nanunungkulang senator judges. Ngunit kung mapagkakasunduan ng mayorya, maaari na rin itong ipagpaliban at iotorisa na lang si Senate President Francis Escudero na maglabas ng summons o pagpapatawag sa mga nasasakdal at mga prosecutor. Bibigyan ng sapat na panahon ang mga ito na tumugon sa loob ng 10 araw. Mula naman June 24 hanggang July 25 ang pre-trial kung saan isasagawa ang iba pang kailangan sa impeachment trial. Nakalagay sa Rules of Court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So tamang-tama lang, by July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress maliban doon sa unang 12 kami na sumumpa na, hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Nako, magsimula na. Napakasakit sa ulo niyan, di ba?
Kasi ang ano niyan, ang mangyari kapag ma-impeach ang isang opisyal katulad ni VP Sara Lustay ay ang mangyari kahit na tatakbo siyang barangay captain o mayor ba kaya o sabihin natin ay sangguniang panglungsod ay hindi na pwede, hindi na pwede, hindi na pwede. Yan, ulit-ulitin natin, hindi pwede. Hindi na pwede. Ganyan ang batas eh. Kapag na-impeach ka, hindi ka na makatakbo sa public office. Hindi ka na makatakbo sa public office. Yan ang masama sa impeachment. At kahit na mag-resign pa daw yan si VP Sara, ay impeach pa rin siya para hindi na siya makatakbo pa. At iiyak dyan si Xi Jinping, iiyak ang China, ang Communist China, iiyak dahil wala na silang Manchurian candidate. Kahit nga sa Amerika, mayroon palang mga Manchurian candidate eh. Kaya yan ang katotohanan yan. Manchurian candidate. Napakadelikado. Takal na pala ng China na gusto talagang i-control ang Pilipinas eh. Kasi nasa tapat lang nila. Sa kabila, China, Japan. Hindi nila kaya. Kaya Pilipinas ang tinitira nila. May makukuha pa ng mga di ba? Natural resources sa karagatan. Grabe ang China. Kaya ang labanan ngayon sa politika, mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ay ang kalaban natin ay China. At ginagamit lang itong sila Duterte, sila VP Sara, ginagamit ni Xi Jinping na tauhan, parang pawn. Parang master puppet ng China. Master of puppet. Ang puppet ay sila Digong at si VP Sara. Pero si Digong hindi na yan naabot sa 2028 eh. Hindi na nga makakalakad, natutumba na eh. 88 years old na yan, kaya ang mother ko namatay 83 years old. Matanda na talaga yan. Napakatanda na yan. Ano na yan, yung mother ko malimutin na eh. Yung mother ko nagka-Alzheimer eh. Malimutin na talaga. Ganyan na yan si Digong. Papunta siya doon sa CR, makalimutan niya na CR pala ang puntahan. Pupunta na naman siya doon sa sa kitchen. At maalala niya na CR pala ang puntahan niya. Pagpunta niyang CR, napunta siya sa garahe. At pinaandar niya yung kutsi. Tapos, naalala niya, CR pala yung puntahan niya. Ganun yung mga may Alzheimer. Yung iniisip CR, pero iba yung pinupuntahan. Kaya, pwede pa ba yan? Pwede pa ba yan? Nakakandidato, bawal na yan eh. Bawal kumandidato ang taong may sakit. Kahit na Pilipino yan, bawal na bawal kapag hindi maganda ang iyong pakiramdam sa sarili. Kapag mayroon kang illness, hindi pwedeng kumandidato. Kasi sa definisyon ng candidate ay dapat siya, di ba? Pilipino, learn how to read and write, yun lang yun. Kahit na hindi ka graduate, basta marunong kang sumulat magbasa, pwede ka na. And of course, malusog ang pangangatawan. At si Digong hindi na malusog eh. Kaya si VP Sara talaga ang kanilang manok. Manok ng China, the Manchurian candidate. Yan ang ating word for the day, Manchurian candidate. Ayan. Okay, so balik tayo dito sa balita. Hatid sa atin ng UNTV. Agree ng mamabatas na binigyan niya ng mga kopya sina Vice President Sara Duterte at ipinaalam rin ito sa Kamara sa pamamagitan ni House Speaker Martin Romualdez. Nilinaw naman ni Escudero na panukala pa lang ang kalendaryong ito na tatalakayin at pagpapasahan pa ng Senado kapag nag-resume na ang plenaryo. Ito ay para lang anya magkaroon na ng ideya ang mga kinauukulan upang makapagtimbang habang sila ay nakarises kung ano ang kanilang gusto at pasya kaugnay nito. Ngunit epektibo na ang special order na inilabas ng Senate President para sa mga opisina ng Senado na tatayong Administrative Support Group para tumulong sa mga proseso sa impeachment trial. Nako. Ready na lahat. Para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun dahil baka may mga unforeseen expenses na kailangan namin paghandaan. Ulitin ko, bahagi ito ng tinatawag nating quote, taking proper order of the subject of impeachment.
sa panig at parte ng Senate President na nakasaad, nakapaloob sa Section 1 ng Rules on Impeachment ng Senate. Upang sa gayon ay hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado para dito. Naku, President Cheese Escudero releases the proposed calendar of the impeachment trial against Vice President Sara Duterte. naku, grabe. Kahit hindi ako si VP Sara, kahit hindi ako Duterte, kahit hindi ako DDS, kinakabahan ako para kay Sara ganyan Kinakabahan din ako kasi napakaano yan impeachment, masisira ang dangal mo dyan kapag ma-impeach ka. Ibig sabihin, guilty ka talaga sa ginagawa mo kasi na-impeach ka Ngayon, sino bang atin lang to, sino bang pinaka maligayang tao diyan sa Senado kapag na-impeach si Sara? Sa tingin nyo, mga kababayan, sino ang unang tahimik lang na maligaya? Of course, itong si Chis Escudero. Siya yung unang choice Siya yung head of Senate. So siya yung maunang choice na magiging Vice President. Ngayon, kung ayaw niya, ay ang Speaker of the House, si Martin Romualdez. Nako, grabe no. Kung sabihin ni Martin, Ops Chis, ako muna, di ba? Pwedeng ma-switch yan Pero sa batas ay si Chis Escudero talaga ang Vice President. And then kung ma-disable ito, kung wala na ito, ay si Martin Romualdez. At yan, kapag Romualdez, magpinsan lang sila ni PBBM, ay wala ng mga di ba? Wala ng mga hindrance or mga obstacles. Tuloy-tuloy ang biyahe. Kung barko pa yan, ay tuloy-tuloy na yung smooth sailing ng ating bansa papunta sa magandang rurok ng tagumpay. Okay, so tingnan natin dito, merong mga schedule dito Merong mga schedule ng impeachment. Tingnan mo natin to. Ito. Proposed calendar of impeachment trial. June 2 ang umpisa June 3, convening of impeachment court and oath-taking of incumbent senators and judges. Oath-taking pala June 3 ng mga nanalo. At ito kung ang manalo, of course, ang mananalo dyan ay administration naman yung alyansa. Diba? At kung may manalo man dyan sa kay Digong na team, sa Suka team, siguro 3 lang o 2. Ngayon, June 4, issuance of summons. Isusumo na si Inday Sara Buti. Meron pang 4 na buwan kasi June 2, ngayon February, March, April, May, June. So meron pang 4 na buwan. So kung merong 4 na buwan, pwede pa sigurong makaalis ng bansa. Baka pwede pang sumakay ng ng submarino o kaya ng private jet ni Kibuloy, di ba? Magpahatid sa private jet ni Kibuloy si VP Sara kung saan man. Siguro yun na lamang ang gagawin nila. Kung ako dyan, tatakbo na lang ako kaysa harap ako sa dami-daming tao sa Senado tapos matilibais ka pa, di ba? Nakakahiya. Kaya meron pang 4 na buwan para mag-decide kung sisibat. O kaya magpakulong na lang ako para wala ng pre-trial pa. June 14 to 24 of June, reception of pleadings. June 24 to July 25, issuance of summons. July 28, inaugural session of the Senate of the 28th Congress. July 29, oath-taking of newly elected senators, judges, before sitting in as an impeachment court. So June 29, nandiyan na yung impeachment tribunal, ready na. July 30, start of the real trial. July 30, malapit na. February, March, April, May, June, July.
5 months na lang. Pwede pa. Pwede pang magbakasyon si Sara sa sa North Pole. O kaya doon sa Siberia o kay Putin. Hindi na siya doon uuliin. O doon kay Xi Jinping mismo. Doon pupunta. Meron silang universidad doon. Merong university, pwede sila doon gagawa ng dormitory, di ba? Doon. Yun. Kasi maka Chinese kaya doon na sa China. Tago na para wala nang ma-impeach. Alright, comment nyo na lang sa ating comment section, mga ka-Golden Boy, mga kababayan, sa inyong mga comments tungkol sa napipintong impeachment na tuloy na at wala nang makapagpigil. Hanggang sa muli, paalam. God bless the Philippines.